matuto at makipagtalakayan. Tara na't makinig sa usaping patungkol sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP. Live dito sa DZRD Sunshine Radio, hatid sa inyo ng ATI Ilocos Region. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga tuwing Martes at Miyerkules, usapang RCEP, masaganang agrikultura, maunlad na ekonomiya. Masaganang agrikultura, isang masaya, maaliwalas at mapagpalang umaga mga ka-RCEP. Ngayon po ay Martes, ika-29 ng Agosto. Ramdam na ramdam nyo na ba ang Burr Months? At welcome pa rin po tayo dito sa ating programa ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 1, katuwang po ang DZRD Sunshine Radio. Live na live po dito po sa Facebook pages at sa radyo ng DZRD Sunshine Radio at ATI Ilocos Region. Narito po tayo sa ating usapang RCEP kung saan atin pong tatalakayin at pag-uusapan ng Rice Competitiveness Enhancement Fund, Rice Extension Services Program o RCEP-RESP. Tara na po at makipagtalakayan sa mga implementing agencies at benepisyaryo po ng RCEP at mga eksperto po dito at alamin po natin kung ano nga po ba ang nilalaman po ng programang ito. Inyo pong makakasama ang inyong lingkod sa umagang ito, Gail Padua. Kasama pa rin po natin sa ating technical side, sina Sir Peps Lambino, Sir Richard Manuel, Sir Jake Abaygar at Miss Camila Manalo. Makakasama niyo po kami mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Martes at Miyerkules hanggang buwan po ng Setyembre. Kaya naman po patuloy niyo po kaming samahan dito po sa atin pong programa. Ayan, kamusta po ang bawat isa po sa atin at sa mga naapektuhan po ng nakaraang bagyo na may ayos lamang po kayo at sa mga patuloy pong inuulan-ulan ang kanilang mga lugar. Patuloy po natin gawin ang mga normal na gawain po natin sa bukid kung hindi naman po ganun kalakas yung atin pong nararanasang pag-ulan. Siguraduhin po nating matibay at maayos ang imbakan o kamalig ng mga produktong binhi tulad po ng palay at mais at iba pang produktong gulay o prutas upang hindi bumaba ang kalidad ng mga ito. Ipagpatuloy pa rin po natin ang paglilinis ng kapaligiran, lalo na ang daluyan ng tubig para maiwasan ang mga pagbaha at pag-usos ng lupa. Gumawa po tayo ng mga kanal para ipunan ng tubig o small impounding reservoir upang may magamit na tubig sakaling magkaroon ng kakulangan. Dito po sa atin pong rehiyon, para sa lagay ng ating mga pananim at sakahan, sa ilang lugar ng sakahan, ang paghahanda po ng lupa at punlaan ay patuloy. Ang mga lowland at irrigated rice farm areas ay nagsimula sa unang pagtatanim habang ang ilan ay nasa transplanting, vegetative at reproductive stages. Nagsimula na ang paglipat din po ng mais. Ang ilang mais ay nasa vegetative, reproductive, maturing at harvesting stages. Patuloy pa rin po ang pagtatanim ng kabute, letsugas, mustasa, ampalaya, munggo, sitaw, sili, malunggay, sayote, pechay, okra, upo, patola, saging, papaya, nyog at tabako. Ang pag-aani rin po ng kalabasa, ampalaya, sitaw, kamatis, talong, pechay, okra, mani, munggo, kamote, taro, kamoting kahoy, luya, sili, dragon fruit, saging, papaya, mangga, avocado, guyabano, rambutan, kakao at kalamansi ay patuloy. Ang paglalagay po ng pataba, patubig, pamamahala ng peste at sakit, pagtanggal ng mga damo at pag-spray ay patuloy din po. Ang pagpapatuyo at paggiling ng mga inani na mais ay patuloy din pong nagaganap. At syempre, patuloy din po tayo maging ligtas sa sakit. Stay safe, stay dry, and stay hydrated. Syempre, binabati pa rin po natin ng belated happy birthday ang ating mga kasamahan sa ATI RTC 1, si Miss Isa at Miss Carla. Belated happy birthday po. At sa mga nagdiriwang din po ng kanilang mga kaarawan sa araw na ito, happy birthday po sa inyo. Sa mga nagdiriwang ng kanilang mga anniversaries at kung ano man po ang inyong mga pinagdiriwang, pwede po kayong mag-shout out dito sa atin pong Facebook live stream comments at i-shout out po ninyo ang inyong mga mahal sa buhay, mga kaibigan dito po sa atin pong DZRD Sunshine Radio at ATI Ilocos Region. Para naman po sa pagbabalik tanaw sa atin pong nakaraang talakayan, nakasama po natin si Sir Nathaniel Fabia at ang kanyang tinalakay po ay ang pamamahala ng peste.
Ang pamamahala po ng peste ay bahagi ng pagtatanim ng palay. Ang kaalaman sa interaksyon ng palay at sa mga may buhay na nakakaapekto sa kanyang paglaki o biotic factors, kapaligiran o agroecosystem at sistema ng pangangalaga ng tanim ay tiyak na makatutulong para maunawaan ang kakayahang makapaminsalan ng mga peste. Para po sa rekomendasyon upang magamit po ang ating key-check, magtanim po tayo ng binhi na mataas ang resistensya sa peste at sa sakit na karaniwan sa lugar. Ang paggamit ng maresistensyang variety ang siyang pangunahing depensa sa pamamahala ng peste at angkop na makakalikasang pagkontrol ng peste. Magpalit o maghalili po ng variety tuwing ikalawa hanggang ikaapat na taniman para maabala ang paglalaganap ng mga pesteng, kulisap at mga sakit. At sa gayon ay maiwasan po natin ang pagdami ng mga pesteng kulisap at mapaminsalang organismo na nagdadala ng sakit. Ipatupad po natin sa ating komunidad ang sabayang pagtatanim matapos pagpahingahin ang lupa o fallow period. Mangalagaan po ang mga kapaki-pakinabang na organismo. Maraming kapaki-pakinabang na organismo na nakapaligid sa palayan na maaaring gamiting pamalit sa pestisidyo. Ang walang humpay o walang tigil na paggamit ng mga pestisidyo ay sumisira sa balanse ng tamang dami ng mga pesteng kulisap at kaibigang organismo. Ang pangangalaga sa mga kaibigang organismo ay ligtas, pinakamura at pangmatagalan. Halimbawa, ang mahabang sungot ng tipaklong o grasshopper ay kumakain sa mga kumpol na itlog ng stem borer at ang manggagamba naman ay kumakain sa mga inakay at matatandang ngusong kabayo at hanip. Para po sa pagkilala ng peste, kung ang isang pesteng kulisap o sakit ay hindi tiyak na makilala, sumangguni po sa mga espesyalista sa peste, ang mga entomologists o plant pathologists upang makilala ang mga organismo at malaman ang mga dapat isagawa hinggil dito tulad ng paggamit ng mga pestisidyo, biological agent o kultural na pamamaraan. Ngayon naman pong araw na ito, ano naman po ang atin pong tatalakayin? At malalaman po natin yan dito po sa atin pong Agri-Mazing. Kailan mo ba ako sasagutin, Bebeng? Ang tagal ko na nanliligaw sa'yo. Tingnan mo, panahon na naman ang ani yan. Hanggang hindi mo ba ako sinasagot? Pangako ko sa'yo, hindi ka magsisisi. Nakikita ko naman na nagpupursige ka na magkabalikan tayo. Sige na nga, sasagutin na kita sa anihan. Kapag nakaisang daang sako si Itay, o higit pa, sasagutin na kita. Tingnan mo na pala kung kailan aanihin ang palay. Taga-igib na nga ng tubig. Tutulong pang mag-ani. Ano ba yan? May sinasabi ka, Carlo? Wala. Sabi ko, para ka na si Ating Susan. Ang lakas na makautos. At, bale, sige at pupunta ko na si Daddy the Boy sa bukid. Sige. Okay. Ingat. Ito mo. Tawagan mo. Inani ang palay sa tamang panahon. Pwede na kayang anihin ito. Daddy the Boy! Kailan po kayo magpapaan eh? Bakit ka ba daddy ng daddy? Hindi naman kita anak. Tinitignan ko nga kung pwede na itong anihin sa makalawa. Relax lang kayo dyan. Ako pong bahala. Sisiguraduhin ko sa inyo na nasa tamang araw ang pag-ani ninyo. Dapat mataas ang ani nito para sagutin ako ni Bebeng ko. May sinasabi ka yata? Hindi po. Ang sabi ko po May binubulong ko wala po. Ang sabi ko po, i-check ko na po yung palay nyo ngayon. Ikaw ang bahala. Kung okay lang sa inyo. Pwede pero wag lang puro yabang. Sige po. At pupunta na po ako. Dad. Mahalagang malaman ang tamang panahon ng pag-aani. Kapag masyadong maaga ang pag-aani ng palay, ang butil ay maaaring hindi pa hinog. Marami rin sa butil ang wala pang laman o pipis. Mababa rin ang porsyento ng bigas o milling recovery. Malaki ang mawawala sa potensyal na ani. Maaaring -1 sako agad
na bawas ani kada 100 na potensyal na ani. Kapag nahuli naman sa pag-aani, marami ang maaaring malugas. Maraming posibleng mawala dahil sa pagkadurog ng butil sa panahon ng pagigiling. Malaking tapon sa potensyal na ani. Ibig sabihin, maaaring mabawasan ng mahigit 3 sako kada 100 sakong aanihin. Daddy the Boy! Karamihan po sa mga butil ng palay ay hinog na. Kung mano-mano po yung gagawin yung pag-ani, okay na po yung 85 to 90% ng pagkahinog. Pero kung combine harvester naman po, kailangan po 90 to 95% ang pagkahinog ng palay. Ang husay mo sa pagpapalaya ka doon, mukhang napapabilib mo ako no? At malapit na kitang matanggap bilang manugang. Thank you po, salamat po. Mabuti na lang at ikaw ay umattend ng patraining ng PhilRice. Nga dapat tandaan sa panahon ng pag-aani. Kung ang lupa ay buhaghag, huwag nang magpatubig sa palayan 1 linggo bago ang inasahang ani. 2 linggo naman kung lagkitin ang lupa. Sa ganitong paraan, masisigurong pantay ang pagkagulang o pagkahinog ng mga butil, maiiwasan ang pagkabasa ng mga butil sa panahon ng pag-aani, at mas maayos ang pamamahala sa bukirin. Mag-ani kung 85 to 90% ang pagkahinog ng butil sa mano-manong pag-aani. Kung gagamit ng combine harvester, kailangang nasa 90 to 95% ang pagkahinog ng mga butil. Gumamit ng moisture meter kung mayroon. Sa panahon ng tag-araw, maaari nang anihin ang butil na may 18 to 21% moisture content, 21 to 25% moisture content kung tag-ulan. Tandaan, siguraduhin na tuyo na ang hamog at hindi basang-basa ang palay kapag mag-aani na. Pagkatapos mag-ani, giikin agad ang palay nang hindi lalampas sa 1 araw kapag tag-ulan at 2 araw naman kung tag-araw. Hanggat maaari, iwasang giikin ang basang palay gamit ang mechanical thresher upang maiwasan ang pagkalugi dahil sa nahahalo at natatapong butil na sumasama sa dayaming pinag-iikan. Sundin ang rekomendadong bilis ng pag-iik o threshing speed upang maiwasan ang pagkasira ng mga butil. Buti naman at magandang ani ko ngayon. Daddy the Boy! Nakailan po ba kayo ng inani? Naka 110 sako ako. Saya ko. Ako din po, ang saya ko! Tandaan, kung ang lupa ay buhaghag, huwag na magpatubig sa palayan 1 linggo bago anihin ang palay. At 2 linggo naman kung lagkitin ang lupa. Mag-ani sa tamang panahon at tamang moisture content. Giikin ang palay na hindi lalagpas sa 1 araw kapag tag-ulan at 2 araw kapag tag-araw. Kapag ginapas at giniik ang palay sa tamang panahon, Tiyak na! Maiiwasan ang tapon sa potensyal na ani, mababawasan ang pagkalugas ng mga hindi pa hinog na butil, mababawasan ang pag-ani ng pipis o walang laman na butil, maiiwasan ang pangingitim at durog na butil. Kaya naman, mataas ang kalidad ng butil. Mataas ang kita! at hindi gaano nakapipinsala sa kapaligiran at kalusugan. Inani ang palay sa tamang panahon. Para sa isang masaganang ani at mataas na kita, ating alamin kung ano nga ba ang RCEF. Mula sa website ng rcef.da.gov.ph, libu-libong magsasaka na ang natulungan ng Rice Competitiveness Enhancement Fund. Ang Rice Competitiveness Enhancement Fund Rice Extension Services Program ay nagpatuloy sa pagkamit ng mga milestone sa mga tuntunin ng pagbibigay ng pagsasanay, advisory services at iba pang extension modalities para sa mga magsasaka ng palay sa ikatlong taon ng pagpapatupad ng programa. May 4 na pangunahing programa ang nakapaloob sa RESP. Kabilang dito ang makinarya at kagamitan para sa pagpapalayan, pagpapaunlad at pagpapalaganap at pagsulong ng binhi ng bigas, mas pinalawak na rice credit assistance, pagbibigay ng serbisyo tungkol sa pagtatanim.
Hatid nito ang pakikipagsabayan ng kompetensya ng rice farmers mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Ito rin ay tinatawag na Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Sa Rice Competitiveness Enhancement Fund ng Rice Certification Law, sambayanang Pilipino, lahat panalo! Mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 1. Ay, nakakapagod naman ngayong araw, mahal. Oo nga, mahal. Hinabi mo pa. Ay, nakakatuwa naman na lumalago ng palayan natin. At sana mapalago pa natin to at makipagsabayan sa mga iba na nagbibigay kaalaman sa iba pang mga magsasaka. Tay! Tay! Tignan niyo po ito, oh! Rice Competitiveness Enhancement Fund Learning Site for Agriculture ay isang sakahan na nagsasagawa ng mga naaangkop na teknolohiyang pang-agrikultura, gumagamit ng rice-based na sari-saring sistema ng pagsasaka at matagumpay na gumagana. Paano nga ba maging RCEF LSA? Kailangan lang kumpletuhin ang mga requirements. Una, mayroong briefing. Pangalawa, ang self-assessment. Ang aplikante ay magsasagawa ng self-assessment kung sila ay kwalipikadong maging isang sertipikadong LSA batay sa briefer. Pangatlo ay ang pagsusumite ng nararapat na natapos na mga kinakailangang dokumento. Ang ika-4 na hakbang ay ang pagsusuri ng mga dokumentaryo na kinakailangan. Ika-5 naman ang field of virtual validation. Pang-6, ang pag-endorso ng mga dokumento ng aplikasyon ng Learning Site for Agriculture sa ATI Central Office. Ang huling hakbang ay pagbibigay ng sertipiko at memorandum ng kasunduan o pagpirma ng Memorandum of Understanding. Hatid ng pagiging Learning Site for Agriculture ang pakikipagsabayan ng kompetensya ng rice farmers mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 1. Kayo pa rin po ay patuloy na sumusubaybay dito po sa ating programang Usapang RCEF. Kanina nga po sa atin pong Agrimazing, bago pa ang ating mga ilang paalala, ay na-introduce po sa atin o naipakilala po sa atin ang ating tatalakayin sa umaga pong ito. Ang Key-Check 8 o ang pamamahala ng ani. Pagpapatuloy na po natin ang ating talakayan tungkol po rito, kasama pa rin po natin ang isa sa mga kasamahan po natin dito po sa ATI RTC 1 at isa pong eksperto patungkol po sa Usapang RCEF. Hindi na po siya bago sa atin dahil nakasama na po natin siya noong mga nakaraang episodes po natin dito po sa atin pong programa. Ayan, hindi ko na po patatagalin para po introduce po sa atin ang Key-Check 8 o ang pamamahala ng ani. Narito po ang ating kapartner, Mr. Milo Cervantes. Sir Milo, magandang umaga. Okay, good morning din po, Ma'am Gail, at sa lahat ng nanonood at nakikinig ng Usapang RCEF. So, ngayong umagang ito, pag-aaralan natin ang about sa management area na harvest management at ang key-check na ito ay key-check 8 at ang kanyang slogan ay harvested the crop at the right time. So, di ba natapos na natin yung key-check 1 to 7. So, tanungin ko sa inyo kung ano yung pinakamalapit or pinaka-related na key-check sa key-check 8. Siyempre, when we talk about Key-Check 8, it's all about harvesting at the crop at the right time. So, siyempre, ang pinaka-related dyan is yung Key-Check 1. Kasi nga po, ang Key-Check statement ng Key-Check 1, na use high quality seeds of a recommended variety. Kung gumamit ka ng di kalidad na binhi ng rekomendadong variety at tama ang iyong management mula Key-Check 1 to 7, possible na ang aanihin mo pagdating ng Key-Check 8 ay di kalidad din. Okay, so take note, palaisipan sa atin yon na sa Key-Check 1 pa lamang, sa pagpili pa lamang ng binhi, dapat ay tama na at angkop sa lugar ang ating mapili. Okay po? So dito may illustration na 3 klase ng banana or saging. Okay? So yung una ay underripe, ang pangalawa is just right, at ang pangatlo ay overripe.
ripe. So kung tatanungin ko kayo, anong ba ang pinaka gusto nyong kainin dito? Yung underripe ba? Yung just right ba? O yung overripe? Siguro ang sagot natin ng karamihan is just right. Tama? Pero yun nga, kasi kung kakainin mo ang underripe, syempre hindi pa hinog yan, sa panlasa mo, ito ay mapakla, tama? So kakainin mo naman ang overripe, parang nandidiri ka na eh. Syempre ang overripe, syempre malapit na yan sa pabulok na. Tingnan nyo nga yung sa slide, di ba? Yung example na saging dyan is blackish na. Okay? Black yellow. So, sino ba naman ang gusto pang kumain ng ganyan na saging? So, sabi niya dito, no? A banana that is harvested at the right maturity will have the better quality. Okay? In terms of taste, texture, and aroma. Compare sa underripe at sa overripe. So, ganun din po ang principles ng palay. Okay? Sabi niya, the same is true with rice. Bakit? So, dito no, pag-aralan muna natin yung importance o kahalagahan ng Key-Check 8. So, kung tama ang iyong timing, okay, na pag-aani, so, una, ang mangyayari, syempre, di kalidad ang iyong maaaning binhi, okay, or grains. Pangalawa, high market value and consumer acceptance. Syempre, di kalidad nga. So, syempre, pagdating yan sa pagbebenta, ay gustong-gusto yan ng mga consumer. Okay? Ganito naman pag too early. Pag masyado mo namang maaga na inani ang iyong palay, so maaari, ang maging kondisyon ng iyong palay, syempre pag inani mo, ay immature, okay, immature grains, low milling recovery, okay, at syempre, harvest losses. Later on, i-expound natin yung part na yan. Too late naman, kung too late mo inani ang iyong palay, syempre, ang mangyayari dyan, magsha-shatter na yan, o tinatawag na grain shattering. Okay, so, especially kung ang gamit mo ay manual, talagang manual harvesting, o gumagamit ka ng singkaw, ganun, okay? So, talagang maraming mga magsha-shatter, maraming sayang. At the same time, marami ring breakage during milling. At syempre, kung yun, yung dalawang yun, grain shattering at saka breakage during milling, syempre may tinatawag tayong epekto na harvest losses. So, dito, no, pag too early, okay, ang kanyang magiging epekto, no, pag hinarvest natin ng too early, sabi niya dyan, less than 1 to 1.5% harvest losses. So, tingnan natin, no? Kung less than 1, nakaani ka ng 100 kabans. Okay? Ang 1% or 1.5% doon ay isa't kalahating sako. O, sayang din yung isa't kalahating sako na yun. Tama po ba? At pangalawa, ito ay low milling recovery. Okay? Sabi niya dyan, low milling recovery of 53%. So, ang ideal kasi natin na milling recovery is around 65%. So, yun nga. Huwag nating anihin, no, ang ating palay ng napaka-aga. Unless, okay? Unless, kung, ito pala, isipan lang din sa atin to. Kasi sa Key-Check po, no, hindi po tayo dikahon. Okay? For example, nag-forecast si Pag-asa na may paparating na bagyo, may dalang hangin, okay, at medyo maraming dalang ulan. So, what will be? Ano yung gagawin mo ngayon? Syempre, para sa akin, no, advice ko lang, aanihin mo ba or hindi? At yung yung stage mo ay, for example, ang stage na ng palay mo is 2 weeks, mag-harvest ka na. Then, nag-forecast biglang Pag-asa na nandyan na ang bagyo, lakas na ulan. What will be your decision? Okay? So, yun po, no. Sa Key-Check po, no, hindi tayo dikahon. Sabi ko nga, ano yung magiging decision mo? Kung i-harvest mo na ba? Or, hindi pa, hahayaan mo lang. Napapadaan mo muna yung bagyo, saka mo i-harvest. So, take note. Yun nga. Ang dapat decision po natin ay dapat kung saan po tayo mag-gain. Okay? Huwag tayo mag-decide na kung saan ay lugi tayo or luging-lugi tayo. Okay po, kasi nga po, yun nga.
may ano naman po tayo, no? Anong tawag doon? Parang tayo naman ay mga decision maker. Okay, na when you say decision maker, alam natin kung ano yung kahinat na ng ma-decision natin. Specifically, yun nga sa pag-harvest. Okay? Ito naman, kung too late naman, ang magiging problema nito, no? Greater than 3% of harvest losses. Okay? Kasi nga, napagpag. For example, manual harvesting ito. Okay? So, mapapagpag na. Okay? Magsha-shatter na yung mga aanihin natin kung masyado nang late. Okay? Even higher if manual harvesting, sabi ko nga. Low headrest recovery of 32%. Kasi ang ideal na headrest recovery natin is around 45% po, no? At, yun nga, manual at 38%. Okay, 38%. Then, punta tayo ngayon sa assessment. So, sabi ko nga po, when you see assessment, dapat ito yung masundan natin or ma-check po tayo dito. Sabi niya sa unang assessment, no, palay is harvested when most of the grains are golden yellow. Okay? Then, so, yun nga, sa mga farmers po, no, expert na sila sa mga ganito. Tansyadong-tansyado na ng mga farmers yung mga gantong kulay, no, pag malapit na yung harvesting. Yung ibang farmers pa nga, ang ginagawa nila nagkukuha ng sample. Okay, tas kinakagat nila. Kung medyo firm na yung pagkakagat nila or medyo matatansya na nila na, ito, medyo malapit-lapit na. Okay, so magbabawasan ng tubig yan. Mga ganun na. So dito kasi, no, 85 to 90% if manual harvesting. Okay? 90 to 95% if combined harvester. Baka magtataka kayo, no? Bakit sa manual harvesting 85 to 90%? Okay? At sa using combined harvester is 90 to 95%. Kasi nga po, for example, sa manual harvesting, no? Hinarvest mo. Okay? Pinadry mo. Maghihintay pa yan Maghihintay ka pa Di ba? In-harvest mo, insalansan mo. Okay? Hindi mo pa kaagad maititrash yan Samantalang si combined harvester, ready na, no? Nakatrash na yan. Ipapaaraw mo na lang. Okay? Kaya nga, sa manual dapat nasa 85 to 90% pa. Okay, parang mahihintay pa niya. Then, pangalawang assessment is palay is threshed not later than 1 day sa wet season, okay, or 2 days sa dry season after harvest. So, take note, 1 day lang ang paluwit sa wet season kasi nga po, wet, panahon ng panagbabasa, okay? So, it means, kung wet season yan, dapat 1 day, may i-thresh mo na kaagad. Okay? Sa dry season, kasi sa dry season, ang panahon na medyo mainit-init, okay lang na 2 days after harvest. So, para naman ma-meet natin, no, yung assessment, ito yung mga recommendation ngayon. So, sa number 1, no, drain field 1 to 2 weeks before the expected date of harvest. So, take note, no, 1 to 2 weeks before the expected date of harvesting. Bakit? Yun nga, to attain uniform maturity and ripening. Para po pantay-pantay yung kanyang halos pantay-pantay yung kanyang pagkahinog at saka pagka-mature, kailangan nating mag-drain. Okay? So ito kasi 1 to 2 weeks general kasi ito general parang recommendation. Okay? So 1 week before harvest kung ito ay sa mga medium texture soil or during dry season. At 2 weeks before harvest naman for fine texture soil or during wet season. Okay? So, kung panahon ng tag-ulan, dapat 2 weeks. O may mga tag-ulan pa, 2 weeks i-drain mo na. Kung ito naman ay tag-araw, okay, 1 week i-drain mo na. Ano pa yung mga kahalagahan ng pagdi-drain? Okay? To prevent wetting of the grain during harvesting. Siyempre, mas maganda-ganda na nag-harvest ka ay tuyo na, hindi na basang-basa pa yung iyong area. Para sa ganon, si combine harvester, madali lang siyang makapag-harvest. Okay? Si operator, hindi masyadong hirap na hirap. Okay? Kasi nga, although yun nga, combine harvester naman yan, walang problema. Pero, kung ito ay wet season kasi, at kung ito ay basa, rather, syempre, maraming mga portion na kung saan, mahirapan ka na namang mag-level. Okay? Kasi nga, mas bababa yung area or maibabaon yung mga,
anong tawag doon, yung mga cage wheel or wheel ni combine harvester. Okay, at the same time, kung manual naman, syempre, yung mga tao, syempre, maputik-putik yan. Okay? So, medyo napapabagal yung pag-harvest kung maputik. Especially, kung yung area ay, yun nga, medyo malaliman. Okay? Then, sabi ko nga dito, for easy operation in the field. Hindi ka nahirap na mag-operate. Then, pangalawa po, no, harvest the right maturity when most of the grains in the panicle are golden yellow. So, ito yung illustration natin, no? Yun nga, tingnan natin sa manual harvesting, okay, 85 to 90%. Okay, syempre, parang hahatiin mo sa 5 portion. Okay, yung iyong panicle. Okay? Then, yun nga, kung sa bandang taas ay hinog na, okay, or doon ka mag-umpisa sa bandang taas eh. At kung pansin mo naman na sa medyong baba ay medyo hindi pa, ay yun yung pagkaka-assessan mo. I-assess mo doon ngayon. Okay, parang hati-hatiin mo lang yun para makuha yung percentage. Sa naman siya, combined harvester, 90 to 95%. Sabi niya dito kasi, no, all indica varieties are generally shattering. Only japonica varieties are not shattering. At if the base of the panicle is still at milky stage, kailangan mo munang maghintay ng 3 to 4 days bago ka mag-harvest. So, ito yung, for example, may panicle dito na hawak ko, imagine, no? Ito yung panicle, okay? Okay, ito na lang, kamay ko na. Ito yung panicle, no? So, pinakataas, dito sa taas, okay yan, sige yan. Kung pagkatingin mo sa base ay meron pang milky stage, okay, kailangan mo munang maghintay ng 3 hanggang 4 na araw bago ka mag-harvest. Okay po? Pangatlong recommendation, harvest at the right grain moisture content. Okay? Dito, no, sabi na dyan, use grain moisture meter when available. Okay? Paano naman ngayon? Di ba? Kung wala kang moisture meter. Siyempre, ang gagamitin mo dyan is tensiometer. Okay? Kasi nga, si moisture meter ay mahal din po iyan. Okay, around 30 to 40,000. Okay, yung kanyang presyo. May mga mas higher pa doon. Pero kung walang moisture meter, sabi niya dyan, 18 to 21% moisture content for dry season. Yung tinatawag natin na skin dry. At 20 to 25% moisture content for wet season. Actually, si farmer, sabi ko nga kanina, kakagat din niya lang yan. Mag-open lang siya ng isa. Alam niya na kung kailan siya mag-harvest. Expert na mga farmers natin magdating sa mga ganito. Pero yun nga, the more the accurate kasi yung kung mayroong moisture meter. Then, after harvesting, thresh palay not later than 1 day during wet season and not later than 2 days during dry season. Avoid piling the harvested crop in the field for more than a day to avoid grain discoloration and low quality milled rice due to heat build up. So yun nga, wag nating palalagpasin yung nang makailang araw yung pagpapile natin, no. Okay, kasi nga yun nga may epekto rin yun. Kasi pile ka ng pile, paano yun eh. Patangkad ng patangkad yung piling mo. Syempre yung mga nasa gitna ay may tendency na mag-discolor yung mga yan. Then avoid threshing drip palay. Okay, i-avoid natin na mag-thresh tayo, no, ng mga basang palay, okay, using a mechanical thresher to prevent losses from poor grain cleaning and separation. So kailangan, no, pag nag-thresh tayo, yung medyo saktong-sakto na manuyo-nuyo na, no. Okay. Then observe recommended threshing speed at 800 revolution per minute for the most engine-driven threshers to prevent grain damage. Pero yun nga, kung combine harvester naman ang gamit mo ay wala namang gaanong problema. Okay po? Kasi nga si combine harvester ay parang na yan eh, one-man team. Okay, na syempre nagtitres na yan, nagbabag na rin yan. Okay? Palay na nilalabas niya. Okay? Then yun nga,
punta tayo dito sa ano, kasi sa mga key check po na hindi naalis tong input, output, at outcome. So, ngayon, yung input mo, kung anong practice na ginawa mo, for example, ikaw ay nag-drain ng field 1 to 2 weeks before the expected date of harvesting. Okay? Ano yung magiging resulta yan later on? Tingnan natin sa output, no? And then, you harvested at the right maturity and moisture content. Okay, inani mo ang iyong palay na tamang-tama angkop yung kanyang maturity, hindi napakaaga or hindi maaga, hindi rin late, sakto lamang. At tama rin yung moisture content. Then, na-trash mo yung palay within 1 to 2 days after harvesting. So, ano yung magiging resulta ngayon ng practice na ginawa mo? Okay, so una dito, harvested the crop at the right time. Okay, anong nangyayari? Reduce harvest losses. Syempre, naiwasan mo na ikaw ay malugi. Ano pa? Nami-minimize mo rin yung shattering at mga immature grains kasi nga akmang-akma lang ang iyong ginawa, inani mo sa tamang panahon. Ibang-iba talaga, no, pag tamang panahon. Okay, pag right timing talaga. Then, prevented discolor crack. Okay? Or rather, prevented discolored. Maiwasan mo yung mga discoloration. Maiwasan mo rin ang pagka-crack at broken grains. Then, at the same time, prevented pest damage. Okay? Kasi nga, kung pag-harvest mo yan, okay, basa, ay may mga infestation na mangyayari dyan. Okay? Then, sa outcome naman natin, high quality or high grain quality, syempre, nasundan mo yung input. At, syempre, itong outcome kasi yung combined effect ng input tsaka output, no? Nasunod mo ito ng tama, syempre, ang unang resulta niyan, high quality grain. Okay? Pangalawa, high income. Syempre nga, baka after or kahit dry palay pa lang yan, may mga bumibili na kung talagang yung kalidad ng palay ay maganda-ganda. Take note, mahal na naman, no, ang palay ngayon. At the same time, ang bigas. So, kaya nga, we encourage you na talagang to engage in agriculture, especially sa pagtatanim ng palay. Okay? Kasi nga, syempre, ang mga Pilipino, ang major na source nila, no, or kayong kinakain ng mga Pilipino lagi, no, parang kulang ang isang araw ng isang Pilipino kung hindi nakakain ng kanin yan, no. So, dapat mag-engage din po tayo sa agriculture in terms of rice production. Okay? At iba pa. Then, minimal damage to environment. Okay? Kasi nga, eto, for example, nasusunod mo yung drain the field, nakaano ka na, anong tawag doon, natutulungan mo muna yung lupa. The same time, kung naayos mo na yan, okay, kung maayos ang iyong pagdi-drain, okay, the same time, pag-harvest, kung maayos yung mga yan, nakakatulong ka rin upang sa ganon, hindi na masyadong hirap din yung mga combine harvester o mga machines na gagamitin doon. Okay? Sa iyong area. Then, syempre hindi pa matatapos ang isang key check na wala tayong tinatawag na review. So, review muna tayo, no? May mga tanong dito, no? What are the disadvantages of harvesting too early? So, nasabi ko rin to kanina. Una, syempre, unfilled grains. Okay? May mga walang laman. Okay? Then, low billing recovery. At harvest losses. Yun yung mga epekto pag too early. Okay? At what are the disadvantages naman of harvesting too late? Okay? Dito naman, increased grain shattering. Siyempre, magsha-shatter yan, di ba? Pag mga too late na. At breakage during milling. Okay? May mga mas maraming mga anong tawag doon, nahati-hati, okay? Or magiging pagpag kung ganito yung kung late mong hinarvest. At the same time, syempre, kung gano'n ang resulta, harvest losses yan. So, dito naman, no, sa recommendations to achieve check 8, review tayo. Sabi niya dito, drain field ilang weeks before the expected date of harvesting. So, pwede kayong mag-comment dyan sa mga nanonood sa live. Okay. Ito, sabi niya is 1 to 2 weeks. Okay. 1 week pag dry season, 2 weeks naman pag wet
season. Kailangan mo nang mag-drain. Why? To attain uniform maturity and ripening, okay? To prevent wetting of the grain during harvesting. At for easy operation in the field. Pagkatapos, ano pa yung mga recommendations? Okay? Harvest when most of the grains in the panicle are golden yellow. So, ilan yung percentage na kino-consider natin pag manual harvesting, okay? 85 to 90%. At pag combined harvester naman is 90 to 95%. Okay? At yun nga, harvest at the right grain moisture content. Ilan yung moisture content sa dry season? Okay, it's around 18 to 21% moisture content, okay? At sa wet season naman, kailangan mo na mag-harvest ng around 20 to 25%. At dito naman, trash palay not later than ilang araw sa wet season, 1 day lamang siya. At sa dry season naman ay 2 days. Okay? So, dyan na po nagtatapos ang ating key check 8. Okay, maikli lamang itong presentation kasi nga sa totoong buhay, no, may mga special topic kasi itong key check 8. Okay, so ito ay pa ano lamang, pa hapyaw lamang sa inyong mga nanonood at nakikinig. So if you have some inquiries, no, or kaya yung mga katanungan, huwag po kayong mahihiya na mag-comment dyan sa comment section, okay, para po ma-address po natin. Okay, maraming salamat po sa inyo. Ayos, kung may paraan lang talaga para mas mapadali ang pagsasaka. Meron. Makakatulong sa'yo ang Digital Agriculture course para sa mas maginhawang pagsasaka. Ang Agricultural Training Institute kasama ang mga miyembro ng RCEF Technical Working Group ay bumuo ng isang maikling kurso tungkol sa digital agriculture. Ang pagsulong ng mga apps mula sa Digital Agriculture course ay may kaugnayan sa bigas kagaya ng Rice Crop Manager na isang tool na nagbibigay sa mga maliliit na rice farmers ng payo sa pamamahala ng pananim at nakaayon sa pangangailangan ng magsasaka. Ang Digital Agriculture course para sa RCEF ay hindi lamang maghahanda sa mga kinatawan o trainer ng farm school na ipatupad ang digital agriculture. Ngunit, hinihikayat din sila na gumabay sa paggamit ng makabagong teknolohiya sa mga magsasakang gamitin ito sa paghahatid ng serbisyo sa pamamagitan ng ICT tools. Malaking tulong nga ang DAC RCEF. Ida-download ko na rin agad ang mga nabanggit mong apps. Mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 1. Malaking tulong ang hatid ng RCEF sa kanilang trainees. Sa pamamagitan ng binibigay na pagsasanay, mas napapalawig pa ang kaalaman ng mga magsasaka. Magandang araw. Ako po si Cheryl Rolamas, ang Farm Assistant Manager ng Rolamas Farm. Malaking bagay ang nai-contribute ng RCEF sa akin. At hindi lang po sa akin, pati na din po sa mga kapwa ko farmers. Dahil sa maikling panahon na na-train po kami sa training of trainers on the production of high-quality inbred rice seeds and farm mechanization, sapat na po yung nalikom kong kaalaman upang ma-i-apply sa farm. At ganun na din ay maibahagi na rin po sa mga farmers dito sa Aringay upang sa ganun ay mapabuti at mapataas nila ang kanilang mga ani. Mula sa suporta, tulong at pagbibigay kaalaman ng Rice Extension Service Program, tiyak na mas mapapabuti at mapatataas ang ani ng ating mga magsasaka. Mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 1.
Maraming salamat Sir Milo at yan nga po ang atin pong Key Check 8 o ang pamamahala ng ani. Muli tayo po ay nakapakinig at natuto sa atin pong programang Usapang RCEF. Sa susunod po na episode, bukas po yan, dito pa rin po sa ating programa, alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga dito po, ang Key Check 9 o ang pagsisinop ng ani. Busog na naman po tayo sa kaalaman, dito lamang po yan sa Usapang RCEF. At ayan nga po mga ka-agri, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito pa rin po sa atin pong programa. Kita-kits at kinig-kinig lamang po bukas na episode, alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga. Dito pa rin po sa DZRD Sunshine Radio at ATI Ilocos Region Facebook page. Sa ngalan po ng atin pong Center Director, Dr. Helio C. Evangelista, ang ating Assistant Center Director, Dr. Josephine K. Aben, ang ating mga kasamahan sa ATI RTC1, ang atin pong Station Manager, Sir J. Mendoza, at ang mga nakasama po natin sa ating technical side, sina Sir Peps Lambino, Sir Richard Manuel, Sir Jake Abaygar at Miss Camila Manalo. Ito pong inyong lingkod sa umagang ito, Gail Padua. Maraming salamat po, maunlad na ekonomiya sa ating lahat. Matuto at makipagtalakayan. Tara na't makinig sa usaping patungkol sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Live dito sa DZRD Sunshine Radio, hatid sa inyo ng ATI Ilocos Region. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga tuwing Martes at Miyerkules, Usapang RCEF, masaganang agrikultura, maunlad na ekonomiya.